Kinagabihan, nagsimula na ang sunod-sunod na ingay ng mga paputok at sinabayan pa ito ng kalembang ng kampana. Itinayo sa tapat ng bahay ng alpires ang isang kubo kung saan gaganapin ang pabasa sa banal na patron. Nag-inspeksyon din ang kapitan sa buong bayan kasama sina Ibarra, Kapitan Tiago at ang alpires. Ayaw sanang sumama ni Ibarra sa paglilibot dahil mas gusto niyang panoorin ang prosesyon mula sa balkonahe ni Maria Clara. Ngunit nahihiya naman itong tumanggi sa paanyaya ng Kapitan General. 3 sakristan ang nangunguna sa prosesyon na sinundan naman ng mga estudyante at mga guro. Kasama rin sa pila ang mga batang may hawak na makukulay na parol. Palakad-lakad ang mga gwardiya sibil habang mahigpit na nagmamasid sa paligid upang mapanatili ang kaayusan ng prosesyon. Habang nakikita naman ni Peloso Potasio ang mga paputok, bulaklak, parol at mga kandila na siyang nagpapaganda sa paligid, ay bubulong-bulong ito. Aniyay, hindi mahalaga kung ano ang suot mo o kung ano ang nakadisenyo sa paligid. Ang mahalaga ay ang mabuting gawa, hindi lamang sa garbo ng mga salita. Isang batang lalaki na may pakpak ang lumabas sa entablado upang simulan ang pabasa. Muling nagpatuloy sa pagtugtog ang banda at paglakad ng prosesyon. Nang mapatapat ang korona ng Birhen sa harap ng bahay ni Kapitan Tiago, ay may narinig silang isang malaanghel na tinig. Boses iyon ni Maria Clara na umaawit ng Ave Maria habang tumutugtog ng piano. Ramdam na ramdam ang kalungkutan ng dalaga sa kanyang pag-awit. Dinig na dinig din ni Ibarra ang pag-awit ni Maria Clara na puno ng lungkot at pait. Hindi napansin ni Ibarra na pinagmamasdan pala siya ni Kapitan General. Niyaya ng General si Ibarra sa hapagkainan at pinag-usapan nila ang 2 batang nawawala na sina Crispin at Basilio.